Marami hindi ko makalimutan, kaya lang ito lang ang muna ang iuna ko, yung naka-retired na ako na di ko masyadong makalimutan ito dahil ikaw lang isa talaga na palaban sa mga ganyan na karami na kalaban, Abu Sayyaf at saka MNLF. Ayun nga, diversionary tactics, ayan man ang inaano sa akin kasi, ayan nga, bakbakan ng husto dyan sa Buanga. I-divert ang laban ngayon sa para ang focus ng sundalo, mapunta lahat sa, ang sundalo, mahati-hati. Ayan ang i-divert nila ang labanan. Kung na sila pumasok, mga alas 8. Akala mo, Gabi papasok kasi hindi mapalagay yung asset ko eh. Hindi mapalagay yung asset ko. May asset ako eh. Hindi mapalagay yun. Nag-ano lang. Nagmumonitor sa akin. Minumonitor niya ang galaw ko. Kaya yung pala yung asset ko, Abu Sayyaf din. Abu Sayyaf din. At nagpahinga na kami. Madaling araw, may coordinator pa kami kay Sir Quimado. Yun ang sinabi niya sa akin, change position ako landa, sabi niya. Okay sir. Tapos nung time na yun, nung umaga na ganyan, mga alas 6 na, pumunta ako dun sa sa labas, sabi ko, magbili nga ako ng karne ng baka muna, sabi ko, kay gawin ko sana pang pang merenda, yung sabaw, yung inom ng sabaw. Ngayon, madaling araw na ganyan, dumating na yung asawa ko. Kasi maaga na eh. Mga alas 6 na eh. Nag-ano na ganyan. Dumating na rin ako na galing sa bayan na nakabili ng karne baka. Mamaya, ang asawa ko nagsabi sa akin, sininyasan ako, maraming sa paligid ko, maraming mga armado na nakaposisyon. Ang ko naman doon, sabi ko, kaaga naman. Baka yung mga kapgo nagpatrol, sabi ko. Eh, hindi ko alam na yung mga yun, ayun na pala yung mga kalaban na lumapit sa akin. Pasalamat din ako sa sa perimeter ko na yung tatlong yung may tinik-tinik na na barbed wire. Nakapalibot sa bahay ko na mula sa bahay ko, mga 15 meters ang layo sa bahay ko. Malayo na yon. Eh ngayon, pag ano ko na ganyan, sabi ko sa asawa ko, takbo ka na. Sininyasan ko yung asawa ko, takbo ka na. Sabi ko na, tumakbo yung asawa ko, hinay-hinay na naglakad. Tapos, hinahinay din ako pumunta doon sa loob. Kinuha ko yung baril, tapos sabi ko sa anak ko, takbo ka na. Pinatakbo ko na rin yung anak ko, pati yung biyanan ko. Nung pagtakbo yung anak ko, pati yung biyanan ko, yun na, nag-inkwentroan na kami. Ako nang, basta yung first burst na putok, sa akin ang putok na yun. Yung first burst na putok yun. Kaya, nung time na yun, nung pumutok na, synchronize na ang putok ng kalaban. Papunta sa akin, papunta sa mga bahay-bahayan, kung saan-saan. Kasi marami yun eh. Naka-line formation ang kalaban. Hindi ko alam kung saan ang direksyon nila. Hanggat sa umabot doon sa may police station, dito sa kolonya, may policeman doon. Nandun pa ang putok. Maluwang ang laban. Naka-line formation ang kalaban yun na time na yun. Ngayon, ang noon, sabi ko sayang si Colonel Captain Quimado kung nandito pa. Sana nasuportahan niya ako, sabi ko. Ngayon, yung time na yun, nung nandyan na ang kalaban, ang ginawa ko ngayon, medyo alanganin ako, nagsasalita ako, nagpapamanubra ako nang wala akong kasama. Para demoralize lang ang kalaban kasi palapit na sila eh. Ang pagitan na lang namin yung yung nakalagay na na bakod. Ang pagitan namin. Pero ang baril mo nung time na yun? Yung time na yun, garan ang baril ko. So,
Yun lang yung ginamit mo. Yan lang ang ginamit ko. So, nung nagbakbakan kami bakbakan kami talaga na ganyan, talaga face to face ako nakipagharap sa kanila yung time na yon. Ang problema ko lang doon, ako lang isa, nagmamanyubra ako, nung makita ko na sinunog na yung bahay ko, pati bahay ng biyanan ko, yung time na yon, doon ako na lumural, sabi ko. Grabe naman, sabi ko noon. Ginawa ko na lang ng paraan na para maka-recover ako nung natamaan na ako. Kasi natamaan na ako eh. Mga anong oras nag-umpisa yun, Master? Basta alas 7 ang kwan. Alas 7 pasado ang kwan. Nakuha ako alas 9. So alas 7 yung unang putok mo? Oo, alas 7 pasado alas 7. Ng umaga? Oo, oo. Yun, sinturon na siyan. Unang putok sa akin na yung putok na yun. Sa akin na lahat na putok yun. Na nag-ano doon sa kwan ko, sa inkwentro ko na yun. Ako na ang una-una na putok. Kaya sinabihan ako na noon na pasalamat kay Silandagura kasi siya ang kwan. Marami nagpapasalamat sa akin kasi sa akin ang kwan. Dahil doon na gising lahat ng mga tao. Na pinasok ako doon na ako lang isa na lumaban. Nung nag-reinforce na yung bayaw ko, siyempre rinimporsan ako na ganyan. Nakailang putok pa rin yung tatay ni Akasaw, yung kan. Nung rinimporsan niya ako yun, nagtaka na ako, bakit hindi na gumagalaw yung kan ko? May patay ako na isa yung bayaw ko na tamaan ng leeg. Pero nakipaglaban yun? Oo, nakipaglaban din kasi binigay ko na sa kanya yung baril ko kaya hindi ko na kaya kasi dalawang tama ko. Sa paa? Ito saka dito sa tiyan na may dalawang sharp nail saka dito sa kamay. May mga sharp nail na hindi naalis. More or less gaano karami yung kalaban? Marami yun, Sergeant, kasi kung doon sa bahay, meron pa doon sa high ground na tira doon sa high ground. Kasi pa high ground yung bahay ko na ganyan. Doon sa ilog, tapos pa high ground na ganyan, marami pa natira doon. Marami pa natira kasi papunta sila sa kon Papunta ang direksyon pa nila, papunta pa sila sa bayan Kaya nung nag-reinforce na ang 9 company, hindi na nila ako na-reinforcean kasi binakbakan na rin sila Highway na mismo naglabanan sila Walang naka-reinforce sa akin kasi nagbakbakan ang 9 company. Nagbakbakan na sila doon na wounded yun. Dalawa ang wounded nila doon. Na naging kasama ko sa Biluna. Yung time na yun. So, nung na-wounded ka na, Master, hindi kanila inassault? Hindi sila maka-assault kasi nagsisigaw pa ako Yung time na yun, nagsisigaw pa ako. Tsaka yung 50 caliber ng EPC, nakakuan doon sa bahay ko. Binabakbakan na nila doon sa palibot doon sa bahay ko. Kaya hindi sila maka-assault. Hindi ang gunner na doon, yung retired din na si Master Tiham, yung SF. Inagaw niya yung 50, siya ang bumanat doon sa palibot ko. Kaya makita mo yung sunog na bahay ko, makita mo yung mga tama doon, matataas. Tama ng 50 yun, para masuportahan niya lang ako. Pero alam niya na nandun, nakikitaan kayong dalawa? Alam na niya kasi kasama ko siya na nagpapatrol yung gabi na yon. Alam niya na nandun ako. Kasi paalam ko sa kanya, sabi niya sa akin, asan na yung kalaban na sinasabi mo? Sinabihan ko na ganyan. Mamaya ba puntahan natin yung area, sabi ko. Malalaman natin doon kung meron ba totoo o wala, sabi ko sa kanya. Hindi pa nagkakuan yung pag-uwi ko, nagkabakbakan na kami. So ang mga colonials, yung mga tao doon, nagpasalamat sila sa akin kasi lahat ng mga nila, talaga alam nila na ako na yung nakapag-alerto sa buong barangay namin. Dahil ako na nga isa wala ko talaga kasama. Bakit mo in-engage, Master, na alam mo ikaw lang?
No choice ako doon. Bakit ka mo? Kung hindi ko gawin yun, Abu Sayyaf, MILF, iba, alam ko ang ugali nila. Papatayin ka talaga. Papatayin ka. Kilala ko sila kasi matagal na sa intelligence din ako nung kilala ko pa yung mga ibang tao na pumasok doon sa bahay ko. Kilala ko pa yung mga ibang pumasok. Yung time na yun. Kapitbahay ko, kilala ko. Siya ang sumunog ng bahay ko. Yung time na yun. So kaya nung pinasok nila nung bahay ko na ganyan, sabi niya, alam mo ang sabi nila sa akin, tapusin natin yung laban na ito, ang laban na ito, sabi nila sa akin. Sumisigaw sila? Oo, tapusin natin ang laban na ito. Sinabihan ako na ganyan. Pang pinutukan yung kalaban, alam mo napakarami. Nagawa ko lang yun kasi ayaw ko rin mapahiya, ranger ako eh. Inano ko talagang pagka-ranger ko, ginamit ko ang pagka-ranger ko talaga. Eh yun lang dahilan kung bakit gusto kong tumakbo, tumakas, pero hindi ko magawa dahil mapapahiya ako sa mga kabaryo ko yan. Ranger ako eh, alam ko na mali yung ginawa ko, pero ginawa ko lang yan para sa ikakabuti ng buong barangay. Kasi kung hindi ko gawin yan, wala talaga. Anong sabi ng mga kwan sa amin, pagpapasalamat nila sa akin na, sabi nila, salamat kami master kasi ikaw ang kwan, sabi nila, na ikaw ang nakasulbar sa barangay natin, sabi nila sa akin. Ganun ba? Ayun ang ano nila sa akin, mga feedback nila sa akin sa ano ko. Kung hindi dahil sa akin, marahil maraming kwan sunog na bahay. Kasi sa totoo lang, yung nangyari na yon, mismo doon sa bahay ko talaga. Ako talaga unang putok na yan, dire-diretso yan eh. Parang synchronized ba ang pagkaano nila? Nung pumutok na ako, yan na, diretso na ng labanan na yan. Parang yung bahay mo kinain na ng bala sa ano mo. Kasi yung reply ng kalaban. Oo, doon sa likod. Sa likod. Tapos, nung ganun na nang nangyari, may nakita ko na tumakbo, pumunta doon sa likod ng bahay ko. Nakasibilyan, wala siyang baril. May daladalang gas. Tinapunan niya yung bahay ko ng gasolina. Kilala ko yon. Kasi kitang-kita ng dalawang mata ko nang tumakbo siya na pumunta doon sa bahay ko. Sabi ko, walang iba nang gumalaw ito kundi kapitbahay ko. Kasi alam na nila ako, kilala nila ako na ganyan nga. Kasi nung time na yon, nung nasa active pa ako, marami rin ako na pasurrender na Abu Sayyaf na yung nagsurrender sa amin kay Colonel Padua. Panahon ni Colonel Padua, nakapasurrender ako dun sa bahay ko noon, nung time na yon, nung nasa active pa ako. So yun master, nung na-wounded ka, hindi sa bahay mo mismo? Sa bahay ko mismo, sa bahay ko mismo. Kasi nung hindi pa ako na-wounded, nag-ano ako eh, naglalaro pa ako ng ganyan. Diskarte mo dun para Kwan lang, ang diskarte ko noon, nagpapamanyubra lang ako, sumisigaw ako, manyubra. Baga sabihin mo sa tropa mo na. Sa kaliwa, sa kanan, ganun ang ano ko. Pero Magpaputok ako doon, pagputok ko doon, tumakbo, putok na naman ako sa kabila. Pero ako lang isa. Bandang huli, nung ganyan ang sitwasyon, nung medyo alanganin ng ang ano ko, sitwasyon ko, umatras ako. Yung pag-atras ko, tinamaan ng paa ko. Oh, yun, natama ng paa ko. Ngayon, naghahanap ako ng magandang posisyon ko na di ako matamaan. Umatras ako, pumunta ako dito sa harap ng bahay ko na medyo malalim. So, nabutan ako doon ng bayaw ko, yung namatay. Yung tatay ni Akaso. Doon din siya namatay? Oo, tabi kami. Kasi nung sabi ko sa kanya, sabi ko sa bayaw ko, punta ka doon sa bahay, doon ka maglaro, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin kasi noon. Tapos ikaw na maghawak yung baril, sabi ko sa kanya. Binigay ko na sa kanya yung baril. Pagbigay ko yung baril, naglaro pa siya, nakalaro pa. Oo, nakaano pa, bandang huli. Tignan ko na hindi naman na gumagalaw, tama ng leeg. Pero ikaw naman sir, grabe na yung tama mo rin. Oo, grabe na ang mga tama ko, grabe na ang mga tama ko. Palos blood na ako nung makuha na nila ako. Pero ang kalaban,
during that time, sa alas 7 to hanggang alas 9, nung time na yan, hindi sila sumisigaw o Nagsisigawan sila. Ang Sa'yo. problema lang, oo, tapusin natin ang laban na ito. Sabi nga sa akin eh. Ang problema lang, hindi sila makalapit sa bahay dahil sa bakod ko. Hindi nila ako malapitan. May bakod ako, kanyan, 3 kanyan. Kaya kasi ang rebelde talaga, once na rebelde sa Muslim, hindi sila pwedeng sumuot sa ano, sa wire na puntahan ka dyan. Maghanap sila ng daanan para yung mga pasukin ka lang. Oo. Ganyan ang kuan nila kasi nalaman ko dyan sa mga matatanda na pure na Muslim na yung mga kuan talaga. Sila nagsasabi sa akin na ganyan. Pag once na totoo na rebelde, hindi sila dumadaan sa pausok-usok sa ano sa wire. Bawal sa kanila 'yan. Yung time na 'yon. Hindi nila alam na wounded ka sa kalaban. Wala, hindi ko lang maano kasi sumisigaw pa man ako. Kahit may tama na ako, sumisigaw pa man ako, nagpapamaneuver ako. Tinalian ko dito ko. Nakahubad na lang ako na kuan. Tinalian ko dito ko nung may tama na ako, tinalian ko. Kaya nung nakuha na nila ako, naibak nila ako doon sa evacuation area ng kuan, nagkita kami na doon si Sir Almodovar. Sinaluduan ko pa siya. Kahit na halalay na ako, saludon na ako sa kanya. Sir, utang ina Linda, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, sir, talaga ito na. Sabi ko sa kanya, umiyak ako eh. Oh. Hindi talaga mapigilan, sir, kasi bilang kung ba, yung ranger ka, tapos hindi mo gampanan yung pagka-ranger mo. Ayan lang ang ano ko, masakit talaga. Pwede ko man takbuhan, pwede ko man itakbo lahat ng pamilya ko. Pero nangunguna yung pagka-ranger ko, hindi ko talaga inano. Alam mo rin nung time na yun na mamamatay ka na. Oo. Nung time na yun, alam mo na. Alam ko na mamamatay ko, pero makikita mo sa picture dun sa ano ko, makikita mo dun si Santo Niño. Sa picture na ako yan, nagpakita sa akin. Nandiyan sa picture. So, mas pinili mo mamatay na lang noon. Oo, pinili ko na talaga gusto ko kung kaysa pamilya ko. Kaysa pamilya ko mamatay. So, parang anak mo Napatakbo ko sila lahat. Lahat dun sa ako, napatakbo ko sila lahat. Nandito yung, diyan o. Yun yung Ito ang nagbantay sa akin, no? Yan, o. Yan. Yan, o. Yan yung Santo Niño. Wala ako Santo Niño, ha? Pero ayan, nag-ano sa akin. yan yung bahay mo. O, ayan ay yung bahay ko na sinunog. Diyan ka nakipaglaban. O, dito sa labas. Dito ko sa labas kasi nagmamanyubra ako, eh. Dito sa nagmamanyubra ako, ganyan. Ano yung mga tama? Tama nang impete nung 50 caliber nung nag-ano na ang ano, 50 caliber. Ang tama ng 50 caliber kasi sa kalsada ang layo ng 50 ng reinforce ng APC o chamay tawag sa atin, no? Chamay. Ang reinforce niya mga 75 meters pa sa akin, hindi nila ako bigla pinasok. Doon sila sa labas nagbabanat doon sa paligid ko. Binabanatan ng 50 caliber, binabanatan ng ano ng tropa ng gobyerno. Kasi hindi takot sila pumunta doon sa akin, eh. At saka alanganin ang dalan. Yung daan na papunta doon sa akin kasi medyo mataas na ganyan. Maliban lang kung magmanyubra ganon. Ito talaga. Nung palibot yan, bakbak yan ng 50 caliber yan. Nung dumating ang 50 caliber, alam nilang buhay ka pa. Oo, kasi nakita yung 50 caliber hindi nagano ang 50 caliber. Hindi nagpunta dun sa akin. Tao na ang bumaba. Okay. Tao nang bumaba, 9 company, tapos yung mga CBU na. Yun na yung body ko si Tiham. Si body mo si Si Tiham ayan ang bumabanat sa sa palibot ng
bahay ko ba, siya ang humawak ng 50 caliber. Ng Siya yung sundalo rin siya. retired din. Parehas ko rin retired. Pero siya ang nagman yung yung 50 caliber ng APC. So retired din siya. Retired, kasama ko siya. SF yun. Nakikipaglaban din. Oo, pumunta dun sa akin. Girimporsan nila ako. Yung time na yun. So, nung alam mong meron ng mag-rescue sa'yo, ano yung una mong naramdaman? Mas masaya ako kasi sabi yung ko pa nga yung patay ang unahin nila i-withdraw. Sabi ko, ako ang una nyo. Sabi ko, ako muna. Ako muna kay patay na yan Sabi ko, ako muna. Sabi ko sa tropa, ako muna. Ako ang isinakay nila doon. Kasi Sa kanila. yung Sa, biyanan mo. yung bayaw ko. Ako muna, sabi ko, bago yung bayaw ko. Kasi agaw buhay na ako Pero nakapagsalita pa ako, malakas ang loob po talaga na makasalita pa ako. Kasi na medyo nahigpitan ko man ang tali ko yung mga paa ko nung time na yon. Pero iyan nga, sinabi ko sa'yo na nung nandun ako sa Claret, ng sina Colonel Almodovar, ayun, sinabi niya, Landa, ano nangyari sa'yo? Sabi nila sa akin, hindi, ni Sir Galvez, dati kong batalyong commander yun, nag-ano rin sa akin. Umiiyak na yung asawa ko dahil, yan, kasi matigas ang ulo mo, ayaw mo tumakbo, sabi niya sa akin. Sinabihan ako ng asawa ko ng ganyan, matigas ang ulo mo, ayaw mong takbuhan. Ginawa ko lang man yung ko kasi mas maganda yung ako na lang kaysa marami yung madamay. Talaga naglakas loob. Buhay ako talaga doon, yung time na yun. Iyan ang ko talaga. Hindi ko makalimutan na experience ko na grabe talaga sa lahat. Imbes na, di ba, kung nasa active ka, kung labanan, tumatawa ka, nagkakantsawang kayo, pero yon sarili mong na talaga, ka talaga, sacrifice ka talaga sa mo. Lalo na kung napatay yung kasama mo. Ayun ang masaklap sa akin talaga na karanasan ko. Hindi ka na wounded nung active ka pa. Meron din konti. Dapli-daplis lang. Mas malaki yung wounded mo noong. Oo, grabe ang wounded ko ngayon kasi warak-warak ito Nawalan ako ng 5 inches na 5 centimeter na 5 centimeter na buto. Yan ang pagkuan nila sa akin sa Biluna. Anong balita after nun, Master, nung mga taong bayan sa'yo? Nalaman ba nila na ikaw yung nakikipaglaban? Nung time na yun, alam na nila na ako ang nakipaglaban doon. Kasi yung bayaw ko, nung dinala na sa morgue, sa Lamitan, pinuntahan pa yung mga kalaban, yung mga kamag-anak. Sinabihan pa nila na, gae, sabi nila. Hindi siya. Hindi daw ako yung namatay, hindi ako. Gae, sabi nila. Ngayon, ang ginawa ng asawa ko, naghingi siya ng maggwardya doon sa patay para walang makalapit na civilian na yung pumupunta doon na nag-uusisa na hindi ako yung namatay. Kaya noon na napatay na ako. Noon ako na namatay, pati doon sa bahay namin doon sa probinsya na noon na rin. Kasi yan ang balita. Nung time na yun. Pero hindi nila alam na buhay. Hindi nila alam na buhay. Yung kapitan nga, sinabihan ako ng kapitan ngayon na, punta ka na dito. Sabi nila sa akin. Barangay kapitan ni Marines din yun, kaya lang, hindi rin tayo kasi mahirap din na maano natin sila, masakit sa damdamin nila ba. Sa lahat ng ginawa mo na yun, Master, ano yung bigay para sa'yo? Nung nandun ako sa ospital, nakausap ko si DND Gasmin, ni Presidente Aquino. Yan ang tapos sabi sa akin ni DND ni Sir Gasmin, sabihin mo na lahat na yung gusto mo, sabi niya sa akin. Yung mo, sabi niya, binigyan ako ng bahay, binigyan ako ng pera,
Tapos, yun, pinapunta na ako sa nung naibigyan na nila yon, meron pa nagpaabot pang mga kwan ng tulong ang kwan ang barangay kapitan, mga mayor. Sa inyo. Oo, nagpaabot din ng tulong sa akin. Parang naging hero ka doon sa... Ayan, sa totoo lang, yun talaga ang ano ko. Ayun ang ano nila sa akin. Doon sa, dahil sa akin. Kung mabasa mo lang yung ano yan, yung kwan nila diyan, yung ano na itong sinabi ko sa iyo na itong kwan, basahin mo yung ano diyan, makikita mo diyan kung ano yung basahin mo yung ano nila dito. Oh. Nandito yung kwan ng resolution ng municipal mayor. Ano ibig sabihin? Ayun nga, malaki kung dahil sa akin na parang ako nagsib ang buong lamitan. So, nakaano ako dito, na-encourage ako dito sa kwan nila na yung maanuan ako ng Baylor. Kaya lang, wala na, hindi na pwede kasi ang sabi sa akin, civilian na daw ako. Pumunta nga ako sa kwan sa GHQ, pinakita ko ito. Kasi gusto nilang i-Baylor ka. Basta may yun ang kung sa akin noon na recommend kung sila ng resolution na ginawa nila. Recommend for Baylor. Ayan, nandiyan ang kung nila, oh. Ito ang ano nila. Tapos nandito pa yung mga ano natin, yung mga spot report, encounter report, nandito hawak-hawak ko lahat, hindi ko itinago ko lahat yan. Kasi nung pumunta ako dun sa GHQ nga, inano ko ito, gagawa daw ako ng mga narratives. Hindi man tayo gaanong marunong sa maggawa ng mga ano. Kaya hindi ko na anoan. Mababasa mo dyan yung mga ano na yan. So parang sa mga tao doon, Master, parang kumbaga sumikat ka dahil sa katapangan, pagiging ranger. Ayan ang kwan nila. Kaya ang ano, sikat na sikat ang ranger. Basta marinig nila ang ranger basilan. Basilan yan, ranger yan. Basta marinig ka na ranger. Anong apelyido mo? Landagura, kwan nila yan. Alam na nila yan. Kasi yung time na yun, nandun ako kay Mayor, nag-a-apply ako ng ng pizza 11, nag-a-apply ako ng kwan kay Mayor na kahit anong klaseng trabaho, security o ano. Yung time na yun. 11, nag-apply ako kay Mayor para security. 12 nangyari. 12 nangyari na. Grabe yung tapang. Wala, no choice ko kung yung bagay na yan, no choice na ako kasi ano ang mas maganda na gawin mo para sa seguridad mo o yung pamilya mo. Bahala na mawala ako. Huwag lang pamilya. Ayan ang ano ko, ranger ako. Pinagmamalaki. Yun lang. Hindi ko makalimutan talaga. Pinagmalaki ko ang pagka-ranger. Iyon. Parang yung pagmamahal mo talaga sa pamilya mo. Oo, nandun lahat. Ang asawa ko, binabaril yan. Ang anak ko, binabaril yan. Pero sa awa ng Diyos, nakaligtas sila. Ang biyanan ko, hindi ko makalimutan talaga yan na yan ang pinakamasaklap na inkwentro ko ba. Na sa lahat ng inkwentro, yun lang ang nasubukan ko na grabe talaga sa lahat. Kasi wala ka ng body Wala nang ano sa'yo. Body natamaan ka. Ano. Wala na. Ika, sarili mo na yan. Nag-ano tayo. Ayun ang ano ko. Masakit talaga. Ang hirap. Mahirap talaga na ganun mangyari sa'yo. Lahat na pinagpaguran, nawala bigla. Biro mo yung bahay ko, ilan nang gasto ko yun na malapit mag 1 million. 700,000 gasto ko yun. Nang sinunog nila nun. Ayan, wala na ngayon wala nang bahay, wala nang kwan. Ayan na lang na meron din na mga anak na nakatulong sa atin. Kakon tayo. Pero at least ang sa pakiramdam, Master, na i-recognize ka ng mga tao. Ay, nung maraming pasalamat ko sa kanila kasi lahat na nandun sa ano ko, sa Facebook ko na yung mga ano nila sa akin. Talaga,
pasalamat sila. Pasalamat talaga sila sa akin. Lalo na yung mga kabarangay ko, yung mga mayor, mga kondon, nagpapasalamat din nila sila sa akin dahil yung nga sinabi nila sa akin dahil sa iyo save ang lamitan. Anong taon yan? September 12, 2013. Bago lang ko kaya kung kung ko yung September na yan, sinasabi ko na po na ito na yung kamatayan ko. Yan ang ko no. Hindi ko maanoan talaga. Umiiyak ako talaga noon time na yun, yung nangyari sa akin. Pero, ayan nga, pinili ko na lang yung ako kaysa yung mga pamilya ko, ganon. Ayan lang ang pinag-anuan ko talaga. Pamilya ang inuna ko na, bahala na ako mawala, huwag lang pamilya. Kaya nung nandyan ako sa ospital, sinabihan na ako, sayang yung mo. Sayang yung pagkaano mo. Sabi nila sa akin. Yung mga anak mo, master, masaya din sila. Yung mga anak ko, lalo na yung misis ko, may trauma pa. May trauma pa yung misis ko eh. Nakikita niya pa na inaano sila pag matulog, parang inaano pa kami karamihan na niya, binabanatan pa sila. Tapos yung anak ko na yung ranger din, relax lang pang sabi niya. Yan ang niya. So yun yung talagang hindi mo makalimutan na pangyayari. Ayan ang hindi ko makakalimutan na nangyari sa buhay ko, na ganun na mahirap pala kung retired ka na tapos humarap ka sa ganyan. Talaga niya hindi, pero kahit humarap ako ng ganyan, hindi ko na pinagsisihan dahil pinagtayo ko lang ang pagka-ranger ko, yung ranger talaga. Iyon lang ang masasabi ko sa mga natin. Pero ang masasabi ko lang sa mga trupa, kung darating man ang panahon, maabot din nila yung ganitong pangyayari. Bahala na tayo mawala, huwag lang pamilya. Ayun lang sa akin na may ko sa inyo, mga kapwa ko, ranger. Yun lang. Hanggang ngayon, masakit palit talagang loob ko sa nangyari sa akin. Masakit din ang ko. Kaya nga sinasabihan ako ng asawa ko na sabi niya sa akin, magpakahiro ka kasi. Tignan mo nangyari sa'yo. Yun ang kanya sa akin. Nagpakahiro ka kasi, tignan mo. Pwede ka naman tumakbo. Ayun ang sabi sa akin ng asawa ko, pero anong tatakbo? Ranger nga, hindi. Inano ko lang talaga yung pagka-ranger ko, yun lang ng ko. Hindi ako takot mamatay.